Baka sangkot kayong lahat dyan. Yan po ang sabi ni Congressman Rodante Marcoleta, mga kababayan, dito sa ating mga congressman, na sa halip na talakayin ang mga importanteng problema na nangyayari ngayon sa ating bansa, ay inaaliw tayo, mga kababayan, dito sa kanilang circus. Iba't ibang investigasyon tungkol sa Pogo, Alice Guo, Kibuloy, war on drugs ang dating administrasyon at marami pang iba na kung mariresolba man nila ay anong epekto nito sa sambayan ng Pilipino? Uunlad ba tayo? Kaya ang sabi nitong si Congressman Rodante Marcoleta, mga kababayan, bakit hindi natin talakayin itong mga bagay-bagay na direktang nakakaapekto sa sambayan ng Pilipino? Katulad na lang nitong baha. Imbestigahan natin ang flood control na kung saan napupunta ang 1.4 billion na, mga kababayan. Araw-araw na ginastos, pinondo dito sa flood control. Bakit hindi ito kayang imbestigahan ng mga kongresista? Baka ba mag-backfire sa kanila? Baka ang mga ito ay sabit din dito sa anomalya? Baka sangkot silang lahat? Yan ang tanong ni Marcoleta, mga kababayan. Panoorin po natin. Baka sangkot silang lahat doon. Baka mag-backfire po yung tanong, Kong. Hindi talaga nila pinansin, mga kababayan. Pinabayaan lang nila yung baha. Kaunting ulan, kaunting mga minor na bagyo, mga kababayan. Baha agad. Kamay nilaan. 2 years lang po, mga kababayan, matapos bumaba sa pwesto si dating Pangulong Duterte dahil ang nangyari, mga kababayan, hindi nila minintain yung flood control na yan. Tapos, hinahayaan na nilang magtapon ng basura ang mga tao at hindi nila nililinis. Nag-accumulate po ang basura, mga kababayan, nag-clog dyan sa mga ilog. Tapos ito mga flood control, wala nang maintenance. Kaya kaunting ulan, baha. Hindi po yan nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, tuloy-tuloy ang budget, 1.4 billion per day, kalahating trilyon. Sa isang taon lang yan, saan na napunta? Bakit hindi iimbestigahan ng mga kongresista? Nakakasabot sila, sabi ni Marcoleta. Yan ang pasadahan ng Quadcom, yung tungkol sa baha. Dapat yan. Quadcom. Walang bago dyan, Kong. Di ba, Jen? Kinalakay na nga natin yan na dapat tingnan nila kung bakit, hindi lang baha Kong yung ragasaba ng tubig, apakalakas. Akala mo, ilog, grabe yung ragasan ng tubig, mga kababayan. Ikaw nga nagsabi, kung yung dati. Highway. Tapos, ang ragasan ng tubig, grabe. Dahil sira-sira ng mga flood control, na binadgetan. Pinadaan sa mga kongresista kasi, mga kababayan. Hindi dinadatnan ng baha, katulad ng Antipolo, mga matataas na lugar. Nako. Hala-hala, at saka yung Teresa. Hindi ba makatwiran lang na yan ang pasadahan ng Quadcom? Hindi controversial yan, Kong? Parang hindi Hindi ba yan controversial? po type nila yan? Hindi nila type. Pero controversial yan. Ikaw naman. Ibig mo bang sabihin kapag ikaw ay nasalanta ng baha, Opo. hindi apektado ang pamilya mo? Well, apektado rin po. Pero Ilang Bakit may pero-pero ka pa? karapatan ng maaring Uy, bumaliktad ka na. Pasalamat po tayo, mga kababayan, na itong si Marcoleta ay talagang naninindigan na, mga kababayan, dito sa mga kasamaang ginagawa nitong mga kongresista dahil dati-rati sumama ang loob natin dito kay Marcoleta dahil parang pinagtatanggol niya si Tamba. Pero ngayon, mga kababayan, tuluyan na pong tumawid si Marcoleta sa Bridge of Rubicon. The point of no return, mga kababayan. Sa tingin natin, hindi na niya masisikmura itong pinagagawa dyan sa Kongreso. Nasabi ng iba, this is the worst Congress ever, mga kababayan, in modern history sa Pilipinas. At eto na ngayon ang binabangga ni Congressman Marcoleta, mga kababayan. Go, Marcoleta. wala sa akin. Halimbawa, yung karapatang kumain dahil nawala yung aking, nilubog yung aking pananim mga ari-arian, no? Yung karapatan kong pumasok sa eskwela. Mas importante ang Pogo, sabi ng Quad Lubog yung Committee. eskwela. Bagay. Pati gamit ko nawala. Mas importante si Kibuloy, sabi ni Virus. Tungkol sa Commission on Human Rights, Isang araw ata yun. Mas importante na mapakulong ang mga Duterte, sabi ng mga Tungkol sa kongresista. red tagging, di ba? Mas importante ang mga red tagging dahil uunlad ang Pilipinas. Wala, bakit anya? Ninamin nila, di ba? Yun na nga, yun na nga. Hindi, ang ibig ko sabihin, kung ang baha ay talagang nakaka-apekto sa napakaraming tao at naapektuhan ng karamihang bahagi ng ating pamumuhay. Inaakala ko na pasadahan. Dapat lang talaga. Sa pagtaya ko, Kong, hindi papatul ng ano yan.
makapangyarihang Quad Committee, Kong? Ewan ko lang, Nelson, anong palagay mo? Hindi, kapag ka hindi mo tinalakay yan, hindi ko na maintindihan kung ano ang gusto mong sabi talakayin. Bakit kaya? Bakit ba kinakailangan mong tinatalakay pa yung pogo? Correct. Sinabi na nga ng Pangulo, Stop na yun. Stop na yan. Effective Remote, today. stop. Immediately. Hindi, effective today. Tapos hindi tumalima, no, ang mga tauhan ni PBBM. Sabi ni PBBM, effective today. Pogo will be banned. Ang ginawa mga kababayan, naging IGL. Tapos, in-extend until end of the year, December 31. Tapos, after that, baka ma-extension pa. Diyos mio. Kailan ba niya sinabi yun, Jen? 22 ng Hulyo. Yun ang kanyang yun ang kanyang SONA. Opo. Ikulong nyo na si Roque para matigil na. Yan naman talaga ang kanilang mga kababayan, purpose dyan. Pero hindi nila mahanap-hanapan si Roque nang gusto't mga kababayan. Ilang araw, ilang buwan na sila dyan. Sa quad. Dinamay na ang mga Duterte. Effective today. Sabi niya ganon. The operations of all pogos in this country are banned. Yan. Tagalog mo nga yun, Nelson. Simula sa araw na ito, bawal po ang operasyon ng pogo. Yun. Tigil! Bakit tinatalagan niyo pa diyan? Hindi pa naman daw po huminto, Kong. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Sinabi ng Pangulo, effective today. Opo. Wala ng pogo. Hindi nakinig sa Pangulo. Ayoko na yan. Boy, ba't ba pinipilit pa ninyong buksan ang pag-uusap tungkol dyan? Tinapos na nga ng Pangulo yan. Inaaliw tayo mga kababayan dito kay Cassandra. Cassandra Ong, sino-sino ba yung mga personalidad na yun? Wala na tayong interest doon mga kababayan Casey Ong, basta so what kung ma-resolve nyo yan? Hindi yan kailangan ng sambayan ng Pilipino. Pabayaan nyo na trabaho nyo dahil dyan, pasikat, diversionary tactics. Ang baha. Ang napakarami pong... Hindi. Etong baha mga kababayan, continuous pa yan. Promise. Hanggat ang mga nag-handle ngayon, hanggat ang gobyerno ay katulad ditong ganito mga kababayan, hindi yan mariresolba. Yan din ang gusto nila magbigay-bigay sila ng ayuda doon sa mga nasalanta. Sila din ang mag-benefit mga kababayan dahil mayroong budget kapag may calamity. At the same time, mayroon pang budget para sa flood control na nasaan na. Sinalanta. Ang dami pong naapektuhan yan. Nako, kasi bakit tayo ninyo? Kasi kung tinalakay niyo po yan, siyempre patatawag niyo ang DPWH. Makakalkal ngayon ang maraming Mabibisto ng DPWH na hindi na Google at yung iba naman ay hindi malaman kung saan ginugol, Kong. Na magagawa natin talaga naman ganun dapat mangyari ron. Baka pati ang COA, tahimik lang. po yung mga nagtatanong doon sa Kongreso ay walang magtanong. Huwag kang mahiyang magtanong. Backfire yung tanong Baka sangkot silang lahat doon. Baka sangkot silang lahat doon. Pag backfire po yung tanong, Kong. Di ba? Baka makagat nila ang kanilang dila habang nagtatanong sila. Pagka ganun, magkakaroon ng pagdududa ang mamamayan. Matagal na. Ano niyo sabihin kanya? Hindi na nga duda Garapalan na yan mga kababayan Blatant na panggagancho sa taong bayan, sa kabanang bayan, sa pondo ng bayan. Mabutit nagsasalita na ito si Marcoleta. Hindi nyo uusisain ng baaging yan. Samantalang... Ewan lang natin mga kababayan kung baka sila naman ang gigipitin. Di ba grupo sila ng INC, Iglesia ni Cristo? Sige, subukan nyo. Binuli nila ang KOJC mga kababayan dahil watak-watak po ang KOJC mga kababayan ng mga membro nila. Pero itong Iglesia, sige. Subukan yung kantihin yan. Hindi naman mananahimik itong sina Marcoleta mga kababayan. Itong Sagip Party List na supported po yan all the way ng Iglesia ni Cristo Hindi sila mananahimik kung mayroon silang nakikitang kabalastugan dyan sa ating bayan. Kaya nga mga kababayan, nandyan sila Sagip. Dahil para sila sa mga inaapi nating mga kababayan. Lahat tayo naapi na ngayon mga kababayan, promise. Dahil doon na talaga sa source mismo mga kababayan ang mga buhaya. Nagkamal ng salapi. Yan ang napakalaking nagbibigay ng perwiso sa ating buhay. Bagay, totoo kayo dyan, Kong. Ibig mo sabihin ba, may pagpapatuloy natin ang normal na buhay kung nakalubog po kami ng baha hanggang ngayon? Correct. Hindi po ba ninyo iisipin na yan ang kauna-unahan? Human at rights. priority na dapat pakialaman nyo? Oho. Sa bawat
tag-ulan na lang, ganito pong nangyayari. Hindi na po ba pwedeng magbago ito? Baka naman po dahil hanggat sila ang nakaupo, hindi. Ginagawa ay para sa taong bayan. Unahin na po ninyo ito. Yun lang naman ang punto. Sa kabatiran po at kapakinabangan ng higit na nakararami sana, Kong, maganda pong pag-usapan yan. Kasi nationwide ho yan eh. Pero again... Baka naman contractor ka dyan, kaya ayaw mong... maapektuhan po yung mga negosyo natin dyan, Kong. Yan po kasi ang modus sa mga congressman, mga kababayan. Mayroon silang construction firm dahil... sabi, hingi na ako ng proyekto dito sa amin. Tapos sila ang pipili ng contractor na kung hindi sa kanila, ay pagmamayari ng kanilang pamilya. O di ba kaya, mayroon silang secret agreement doon sa contractor. Up to 40%, up to 50% daw mga kababayan ang cut. Grabe, grabe. Sinasabi ko sa inyo, kaya diba? pala atubili kayo eh. Kaya naman pala alumpihit kayo. Alumpihit ko sa miyembro ng Quadcom ko. Lalim. Ay baka hindi ho maging appealing sa amin yung sinasuggest niyo. Pero iniisip mo ba na hindi nagtatanong, maaring nag-iisip ang mga taong bayan? Saan ba papunta yan? Saan ka papunta? Bakit ba? Bumababa ba ang presyo ng bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain, saka kakahiring po ninyo Imbestiga sa Pogo. Yan po ba yung priority ninyo? Sa kakaimbestiga kay Alice Guo. Baba naman daw po, naging 3.3 ang inflation natin. 3.3 inflation. On top yan mga kababayan sa inflation ng nagdaan. Nagpatong eh. Dapat negative. Sa Agosto, Kong, baka epekto po ng Quadcom yun, hearing. I-connecta mo, yan ang ibig ko. Pero hindi na tayo naniniwala dyan sa data na nilalabas ng administrasyon mga kababayan. Katulad lang yan ng 21 pesos na budget per meal, mayaman ka na. Sabihin, Tapos, si BBM tumaas ang rating, highest rating na overtaken si VP Sara. Ganyan lang ang kanilang data. Ganyan sila naglulukuhan mga kababayan. Totoo ba? Ang dapat na magsabi niya sa akin, yung mga asawa ninyo, na yung pamamalengke nila, ganun nga nangyari. Pagka hindi naman ganun, hindi totoo yun, Kong. Sabi niya, 1,000, wala. Isang basket paano lang. Sinong paniniwalaan ko dyan? Hindi malabong ano yan, Kong. Baka sa papel, totoo yan. 1 billion Papel na cheat paper. a day kasi for 365 days, mahigit. Bilyones per day ang gastos. Sayang. Kaya nga 400 yan. Tama. Mga 500 billion nga pala. Year ha? Per year yan mga kababayan ha? So kung i-overall mga kababayan, 2 years. Trillion na. Nasaan? Lahat Baha. billion ka mo. Inanod ang baha. Nga pala, tama kayo, Kong. Mga 500, mahigit nga palang billion yan. Doon lamang hindi pa ipaliwanag. Doon lamang sa laki ng ginastos. Hindi ba makatwira na pasadahan naman ng Quadcom yan? Quadcom, pasadahan nyo. Parang hindi po ako... Aywan ko lang kung gagawin nila. Ako, sa tingin ko, baka hindi ni Hapyawan siguro, baka hindi Hapyawan nila yan. Palagay ko, Nelson, contractor si Jen. Contractor kasi mga kababayan, kasi karamihan ng mga congressman, kaya ayaw pasadahan. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na at last, si Marcoleta ay nagsasalita na. Yung totoo lang, Marcoleta, dahil ikaw ang nasa kongreso alam mo kung ano talaga ang nangyayari dyan sa kongreso ngayon. At ibulgar mo sa sambayan ng Pilipino. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.